O, nag-iisip ka pa rin, wala ka pa ring ulam ngayong araw. O, heto na. Bali sa lulutuin nating ulam ngayong araw, Diyos ko, mantika pa lang, ulam na. Medyo matagal na din no nagluto nga ako ng binagoongan, kaya naman ngayong araw, tara, samahan nyo ako. Paki-ready na rin yung kaning lamig, ay for sure, taob na naman yung kaldero nyo. Since it's my day off today, naisipan ko nga na magluto nga ng binagoongan. So, anong kinalaman no saging na saba? Siyempre, hindi kasama yan doon sa binagoongan. Ilalaga ko yan kasi hindi ako makakapag-almusal ngayon. Bumili nga pala ako ng 1 kilo, tapos yung kalahati dyan, babaunin ko at mimeriendahin sa trabaho. O, diba? Balo yun na. Alipin ng salapi yung atsinyo. Pagkatapos kong pinakabanlawan, isinalang ko na nga pala to para mapakuluan. Pagkatapos, tinimplahan ko na nga pala itong pakukuluan kong baboy. Naglagay lang ako dito ng asin, ilang pirasong laurel, tsaka tubig, syempre. At habang naman pinapalambot ko yung baboy, prepare ko naman yung mga gagamitin ko muna. Hiniwa ko na yung mga talong na pipirituhin ko maya-maya. Sinunod ko na ding hiwain yung sibuyas, tsaka bawang. Pinalawan ko na yung mga talong para mamaya, pipirituhin ko na lang. At tsaka syempre para hindi mangitim. Bumili nga din pala ako ng ilang piraso na siling haba na gagamitin nga natin dito. Pero syempre, kung gusto niya na medyo spicy yung binagoongan nyo, maglagay na lang kayo ng siling pula. Nato na yung saging na saba, kaya pinatay ko na nga yung kalan. Perfect na perfect nga at nandito na nga si tatay. May dala pa nga siyang okra. Pwede nyo namang rektang ilagay yung mga talong kapag nagigisa kayo. Pero ako, piprituhin ko muna para kahit papano, luto na din agad. Konting luto lang tapos hanguin nyo na rin. After 15 minutes na pagpapakulo, lumambot na nga pala yung baboy. Tapos ayan, pinatay ko na yung kalan at palalamigin ko na din to para mahiwa. Sa hiwa naman, pwedeng palapad, pwedeng pahaba. Depende sa inyo kung anong gusto nyong hiwa dyan. Yung mantikang pinagprituhan ko kanina ng talong, diyan ko na din tinose ng konti yung karne. Siyempre, kapag binagoongan, may bagoong. Kaya gagamit tayo dito ng bagok. Super easy lang nito. Sa gilid, ilagay mo yung bawang at sibuyas. Yung mantika dyan, yan yung paggigisahan natin. Pag lumabas na yung aroma ng bawang at sibuyas, pwede mo nang ilagay yung bagok. Ay, rugoy, ni pa mong bagok manyaman O, dyan may pambabi ka niyan. Ay, bipagana kang mangan. Last time may nagtanong sa akin do sa last video ko na nag-upload nga ako nito kung hindi daw ba maalat. Ay depende po yan. Ako kasi kapag nagigisa ako ng bagoong, talagang tinatanggal ko yung alat niya at mini-maintain ko yung may halong tamis, alat, linamnam, ganun. Siyempre para magtagal din yung bagoong, di ba? Hinalo-halo ko lang hanggang sa maging ganyan na nga yung itsura ng binagoongan natin. Malasa naman na yung bagoong na nilagay ko kaya hindi na ako nagdagdag pa ng pampalasa at nilagay ko na nga yung mga siling haba. Para naman hindi madurog yung mga talong, ayan, huli ko nga itong nilagay. O di ba? No need to sausaw na yung talong nyo sa bagoong. Direkta mo na tong kakainin ngayon. O ano pang hinihintay mo? I-prepare mo yung mainit na kanin, magtimpla ka ng kape. Perfect na perfect to ngayon. Ay rugone, itang taba-tabaya. Ay katas na pa niyan, solved na ko. Kaya naman kung wala ka pang ulam ngayong araw, o ayan na, may idea ka na. Ako na nag-donate. Charis. O siya, kain na muna yung atsin nyo. Magluto na kayo. Go! See you again on my next vlog. Bye!